Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 28 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Namangha si Arthur nang masaksihan niya ang buong anyo ng Beast Will ni Varian, isang nakakatakot at aninot hayop na anyo na sumasalamin sa mapanganib na kagalingan ng isang Shadow Panther. Mula sa kanyang pananaw, inalala ni Arthur ang tungkol sa mga Beast Tamer, mga mago na namamana ang kakayahan ng isang mana beast sa pamamagitan ng proseso na may dalawang yugto. Ang una, na tinatawag na Acquire Phase, ay nagbibigay daan sa kanila upang pansamantalang gamitin ang pisikal na lakas ng kanilang alaga. Ngunit sa mas bihirang ikalawang yugto, ang Integrate Phase, saka lamang lubusang nagagamit ng isang mago ang natatanging kakayahan ng kanilang hayop, na kadalasang inaabot ng taon o dekada upang makamit. Matapos ang matagal na pagsasanay, narating na ni Varian ang yugtong ito, at ang resulta ay isang anyong taglay ang bilis at katahimikan na hindi na kayang masundan ni Arthur. Sa isang nakakatawang babala, ipinakita ni Varian ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng biglaang pagkawala at paglitaw sa likuran ni Arthur, na walang kalaban-laban sa bilis nito. Sa sobrang tensyon ng sitwasyon, napilitan si Arthur na sumuko. Inaming hindi niya kayang sabayan ang bilis ni Varian at na ang anyong iyon ay parang bangungot. Tinanggal ni Varian ang kanyang anyo at mumiti, inamin na bagaman makapangyarihan, may limitasyon at pagod pa rin ang hatid ng transformasyong iyon. Lalong humanga si Arthur sa kakayahan nitong mawala ang kanyang presensya. Naayon kay Varian ay dahil sa likas na abilidad ng Shadow Panther na manipulahin ang hangin at tunog. Simula noon, naging abala si Arthur sa araw-araw na masinsinang pagsasanay sa ilalim ng masusing paggabay ni Varian. Sa tulong nito, unti-unting naabot ni Arthur ang unang yugto ng kanyang Dragon Will at natutunan niyang itago ang presensya ng kanyang Beast Will mula sa ibang mga mago. Kapag hindi siya abala sa pagpapalakas ng kanyang Mana Core o sa pag-aaral ng mga iniwang aral ni Sylvia, abala siya sa pakikipaglaban kay Varian, mga labang humubog sa kanyang katawan at disiplina. Mabuti na lamang at ang proseso ng assimilation ng Beast Will ay nakatulong upang kayanin ng kanyang katawan ang walang humpay na pagsasanay. Sa mga oras na wala siyang ginagawa, pinili ni Arthur na damhin ang mga simpleng kaligayahan ng kabataan. Gaya ng hiling ni Sylvia. Mahalaga ang mga sandaling ito, lalo na sa lumalim niyang ugnayan kay Tessia. Araw-araw silang magkasama nitong mga nakaraang taon, kaya't naging napakabigat na sabihin ang balita ng kanyang nalalapit na pag-alis. Nang dumating ang araw ng pamamaalam, hindi napigilan ni Tessia ang kanyang emosyon at napaiyak. Maingat siyang inaliw ni Arthur sa kanyang silid, tiniyak na magkikita pa rin sila balang araw. Kinabukasan, habang ininspeksyon ni Arthur ang balahibo ni Sylvia na ginagamit niya upang itago ang marka ni Sylvie, biglang lumitaw si Varian sa kanyang likod, kasama si Tessia na nakasilip mula sa likuran. Sinabi ni Varian na oras na para umalis at iniabot sa kanya ang isang medal na may selyo ng Eralit House na magsisilbing gabay sa gubat. Nagpasalamat si Arthur kay Gramps, na sumagot naman ng isang biro, na maaari rin daw siyang humanap ng bagong prinsesa para pabalikin siya. Kaagad na pinisil ni Tessia ang balbas ng kanyang lolo sa inis. Humarap si Arthur kay Tessia at hinikayat itong magsanay ng husto, sinabing inaasahan niyang mas malakas na ito sa muling pagkikita nila. Niyakap nila ang isa't isa habang umiiyak si Tessia at buong puso silang nagpaalam. Sa loob ng karwahe, hindi inaasahang bumungad kay Arthur ang isang kakilala, si Faerit Ibzar, isang marangal na elf na minsan niyang natalo sa isang labanan. Binati siya nito ng sarkastikong biro, halatang hindi pa rin nakakalimot sa pagkatalo. Sa nakaraan, natalo siya ni Arthur sa isang duelo nang suntukin siya nito bago pa man makapagbitaw ng anuman. Bagaman may galit sa pananalita ni Faerit, tahimik na humingi ng tawad si Arthur, bagay na nagpakalma sa tensyon. Habang naglalakbay sila, napuno ng tawanan ang karwahe dahil sa pang-aasar ng isang kasama nilang babae kay Faerit na tinatawag pala ng lahat na Fei-Fei. Galit na galit si Faerit sa palayaw na iyon habang nagtatawanan ang iba. Naging magaan ang biyahe. At matapos ang ilang oras ng kwentuhan at kasiyahan, dumating na sila sa kanilang destinasyon. Habang sumisilip sa bintana, naramdaman ni Arthur ang muling pag-usbong ng kasabikan.
Sa wakas, narating na nila ang kanyang susunod na yugto sa buhay, ang lumulutang na lungsod ng Xerus, kung saan hinihintay siya ng kanyang mga magulang, at dito nagtatapos ang chapter 28 ng The Beginning After the End. Patuloy lamang po sa pagsubaybay at maraming salamat.